maraming naidawit na mga pangalan. Nung una pa lang, kay Diskaya, nagbanggit na. Sinasabi na mismo ng mga kawani ng DPWH, nabanggit na. Ang kinakasama ng loob ng maraming tao, bakit itong mga taong to hindi man lang nasuspend? Itong si Kong Kiko Barsaga na wala namang kaso at nagpapahayag lang ng kanyang sarili, ang siyang unang nasuspend. Wag na lang nating idikit doon kay Duterte, yun lang kay Saldico. 4 na buwan, hindi nila kinakasuhan. Nung binanggit na yung Pangulong Bongbong Marcos, ayun, bigla na lang nakasuhan si Saldico. Kaya ako, iniintay ko na lang si Mark Taksay. Asa na yan? Si Paul Estrada, nasa na yan? At saka tama yung binabanggit mo. Admar, masyadong every time na lang na may isyong lumalabas, ibabalik nila kay Duterte. O sige, imbestigahan nyo rin. Wala namang problema, pero ito muna nakita natin at nandito yung 2025 budget kasi nandyan lumabas yung mga ghost projects. Alam mo, ang problema pa sa ghost projects, hindi mo pwedeng patagalin. Dapat agad-agad i-address ang mga isyong to. Makita yung poder o kapangyarihan ng ICI until nakikita natin yung actual na nagiging hearing nila. Sino bang pinapatawag nila? Paano tinatanong ang tao? Anong kapangyarihan nilang kunin ang dokumento? Anong kapangyarihan nila na ensure na dumating ang tao doon? Hindi naman natin nakita yung mga bagay na yun from day one eh. So sa akin, Admar and Jade, hindi ako niniwala sa ICI. From day one, naging parang moro-moro ang ginawa nilang investigasyon. Suspende kay Congressman Kiko Barzaga dahil daw sa itinuturing na disorderly behavior yung kanyang mga social media post, Kong. Well, una sa lahat, Jade, yan, napakalaking pagkakamali ng komite, ng Ethics Committee at sa plenaryo, yung pagkakasuspend kay Congressman Kiko Barzaga. Alam mo, yung ganitong karapatan na magsalita ka tungkol sa mga bagay, hindi lamang labang kay Presidente, pero kung sa mga bagay na yung tinitingnan ng mga mali, ay karapatang kinikilala ng ating saligang batas. It is in Article 3, Section 4, very clear yung right to freedom of expression. At itong ginawa kay Kiko Barzaga, higit sa lahat, kasi nga, yung kanya mga posting laban sa Presidente, yung nagiging korupsyon na nangyayari sa ating bansa. So napakamali talaga nito and so far naman, Jade Admar, nakikita ko at nababasa ko sa maraming social media posts, sa mga pahayag na matao, sa pakipag-usap ko sa maraming ating mga kaibigan, na talagang hindi nila gusto itong ginawa kay Congressman Kiko Barzaga. Kung ito kaya nilang gawin sa congressman, ito'y pagpapakita lamang sa isang institusyon katulad ng Kongreso na supposedly nandyan yung karapatan mo magdebate, magsalita, maging kritikal sa maraming bagay, talaga namang kinikitin nila yung ating karapatan na yan. Kay Congressman Barzaga pa lang yan, na congressman pa nga, paano pa kaya yung ibang tao? Napakadali na gamitin nila yung batas, yung kanilang kapangyarihan para patigilin ang pananalita at boses ng taong bayan. Bilang isang dating kongresista, Kong, sa mga nakalipas ba during sa panahon po ninyo, may mga ganito hubang mga kaso na inyo pong nakita, na witness na isang kongresista na suspende dahil lang sa kanya mga social media post? Well, first time naman to, Jade, kasi ngayon lang naman tayo talaga nagkaroon ng ganitong klaseng social media, kung tinatawag, na forma ng kung saan pwede kang magsalita. Pero nangyari na rin sa akin yan. Nung ako'y nasa Kongreso, muntik din akong ma-filean, hindi nila tinuloy. Pero ako, handa rin nun na masuspende o tanggalin nila sa Kongreso dahil doon sa isang issue ng korupsyon na nangyari din noong araw. Pero I think, Jade Admar, ang kailangan natin tingnan dito, hindi lamang si Kong Kiko Barzaga kasi marami ng mga kasamahan natin na nagsasalita tungkol sa ating gobyerno. Ang pina-file nila ng kaso, sino ba to? Si Dado Enriquez, na-file na yan. Na-file na itong kailan lang, si General Romy Pokis, si Captain Ray Valero, pinaila na nila. Hindi ko pa nga alam kung sino pa yung mga iba. Kung alam ko si Ma'am Lorraine Badoy, na-file na din nila, at si Ka Eric. So, paano na lang, etong mga taong to, hirap na nga, Of course, may kakayahan na i-depensa ka lang sarili. Paano na lang kung mahirap ka? Paano na lang kung meron kang nakikita pagkakamali sa gobyerno?
Ibig sabihin, pa-file ang kanila, di kailangan mong mag-bail, kailangan mong labanan sila sa korte pag final ka nila mga ganitong kaso. In the case of Kong Kiko Barsaga naman, Kongreso, tinanggal nila yung kanyang kapangyarihan bilang kongresista na magsalita. And of course, alam naman natin sa Kongreso, isa sa kapangyarihan yan ay yung immunity of Congress na pwede kang magsalita at sabihin mo yung mga bagay. Ito, institutional na nakikita na natin ang gobyerno, sunod-sunod yung mga pina-file ng kaso. Hindi ako magtataka. Kung bukas makalawa, ma-filean din ako para ako naman ay magpiyansa at takutin at syempre parang i-warning ka no, na tumikilala sa pagsasalita mo. Hindi lang naman, hindi ko sinasabi officially, pero maraming kaibigan nagsasabi, uy, under surveillance ka, uy, papailan ka. Mukhang maling-mali itong ginagawa ng ating administrasyon, ng ating gobyerno, na sobrang takot nila na marinig yung katotohanan at boses ng taong bayan laban sa malawakang korupsyon na nakikita natin sa ngayon. O nga po nga, nakakalungkot ang ilan sa ating mga kababayan nalulungkot dahil nga po sa halip na yung mga nagnakaw, mga dawit po sa korupsyon ang dapat mapanagot at dapat isuspende ay yung mga nagmiyaw-miyaw, yung mga nagsasalita laban po sa korupsyon, yun pa ang ginigipit, Sir Mike. Alam mo, Jade, itong nangyayaring to, matagal na to. Nauna nga kayo SMNI. Opo. Tinanggal na kayo ng prangkisa nung nakitang may mga maraming programa na lumalabas sa inyo at maraming pag-cover na tingin nila ay kritisismo sa gobyerno. Tingin nila ay critical sa gobyerno. Pero noon, nung mangyari sa SMNI noon, wala pa itong malawakang korupsyon na nakikita Pero ngayon na lumabas at marami nagsasalita, ayan na. Sunod-sunod, pinafilean yung mga tao ng kaso, tinatakot na doon sa tungkol sa pag-file ng kaso ng sedition, na tinatakot na ikukulong, si Kong Kiko Barsaga, sinuspende sa Kongreso. Maniwala ka, Jade at Mar, sunod-sunod na yan at hindi ako magtataka kung kayong dalawa mapafilean din ang kaso. Easy, Sir Mike. Opo, at syempre, kayo ba'y naniniwala din po na ito pong ginawa kay Kong Kiko Barsaga ay may impluwensya po yung Malacanang, yung palasyo? Dahil nga, sabi mo nga kanina, yung mga post niya, mostly laban po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Well, definitely, may impluwensya ang palasyo dyan. Of course, hindi-deny nila, sasabihin nila, wala kaming alam dyan, independente ang Kongreso, pero ito ang sasabihin ko sa palasyo. Sa sitwasyon natin ngayon, grabe na ang pag-aaway-away, grabe na ang pagkawatak-watak. Ang role ng Pangulo, itigil itong mga problema natin, itigil ang pag-aaway-away, itigil ang pagkawatak-watak. Etong investigasyon sa ICI, palpak talaga yan. Kailan lamang nagsabi na sila, no, yung kay Speaker Martin Romualdez, walang kaso, walang nakikitang kaso ang ICI. Walang nakikitang naging liability niya doon sa nangyaring problema ng nakawan sa flood control. Kaya ngayon naman, pagdating ng Pebrero, magkakaroon ng impeachment ang Vice President Inday Sara Duterte. Naku, pagkakahiwalay-hiwalay na naman yan. Kaya ang role ng palasyo ay itigil niya itong mga to. Sigurado sasabihin nila, pero tagal lang namang nag-warning. Di ba? Ang sabi, isususpend namin si Kong Kiko Barsaga. Dapat immediately. Meron tayong tinatawag na Presidential Legislative Liaison Office. Nandyan ang opisina ng Pangulo ng Malacanang sa Kongreso. Nandyan yung kanilang mga tauhan. Ano ba naman sabihin? Hoy, tigil lang muna, pakiusapan naman yung mga kasama. Kung sakaling sinasabi lang hindi sila involved. Pero ako sigurado, lahat ng nagsasalita laban sa palasyo ay titirahin nila. Papatahimikin nila, kung kailangan filean ng kaso, gagawin nila. Opo. Yung nangyari kay Orly Gutesa, at sa inyo rin po, siguro personally, Sir Mike, kay nakakaranas na rin po kayo ng panggigipit ngayon dahil po sa inyong paninindigan laban po sa issue ng korupsyon. Of course, Jade, siyempre maraming mga indikasyon dyan at maraming kumakausap dyan tungkol sa akin. Yung kay Sergeant Orly Gutesa, nabanggit mo, di ba nung una sinasabi ko na protektado o binibigyan ng proteksyon ng mga Marines. Ngayon, ang lumalabas, illegally detained siya. Nung magkala ko nga, nung una, nung nagsalita na si Congressman Saldico, sabi ko, mabuti naman, medyo malilibre na si Sergeant Gutesa. Biglang-bigla, si Saldico naman, binanggit na lahat ng sinasabi ni Sergeant Gutesa, totoo. Ayun, biglang nawala. Wala na kaming alam kung ano nangyari kay Sergeant Gutesa. Pero ang
aking pagkakaalam, inilipat na siya sa ibang ahensya ng gobyerno, isang kung anong armadong sektor ng ating gobyerno. Wala na siya sa Marines at inilipat siya sa isang grupo naman. Opo. Yung pagkakabanggit po ni dating Speaker o ni dating Congressman Zaldico kay dating Speaker Martin Romualdez at kay Congressman Sandro Marcos, sa tingin po ninyo ay dapat po i-consider ito ng Ethics Committee ng Kamara at sila po'y pag-aaralan kung ito ba'y kwalipikadong para sa suspensyon dahil nga po ang kanilang mga pangalan at iba pang mga kongresista ay dawit nga po dito sa issue ng korupsyon. Totoo yan. Kasi, di ba, kahit naman sa mga ombudsman cases, pagka ikaw ay naging suspect sa isang kaso o merong ginagawang investigasyon, hindi naman, sinususpend ka para magkaroon ng investigasyon yung ginagawa nila na malinis at malinaw na investigasyon na hindi mo magamit yung posisyon para impluwensyahan yung investigasyon. Maraming naidawit na mga pangalan. Nung una pa lang, kay Diskaya, nagbanggit na. Sinasabi na mismo ng mga kawani ng DPWH na banggit na. Ang kinakasama ng loob ng maraming tao, bakit itong mga taong to hindi man lang nasuspend? Itong si Kong Kiko Barsaga na wala namang kaso at nagpapahayag lang ng kanyang sarili, ang siyang unang nasuspend. Yan yung masama tungkol dyan. And to think, itong kay Kong Kiko Barsaga, freedom of expression. Di ba? May kanyang salita yun Kanyang paninindigan yun. Ang tinitira ni Kong Kiko Barsaga ay hindi mga pribadong tao. Ito yung mga tao na nagsisilbi sa gobyerno. At malinaw na batas dyan na pag ikaw naninilbihan sa gobyerno, malawak masyado ang batas o ang pagtrato ng batas sa iyo dahil subject ka nga You're a public official, you're subject to public criticism. Pangalawa, yung kritisismo ni Congressman Barsaga ay nakatutok sa mga bagay tungkol sa trabaho, tungkol sa sitwasyon ng ating bansa, kapakanan ng ating bayan. Nasa na yung pera, yung mga korupsyon na nangyari. So, itong kay Kong Kiko, talagang malinaw na ito'y pagkitil ng kanyang karapatan. At nangyayari nga, ang ginawa ng Kongreso, imbis na pinabayaan si Kong Kiko at suspindihin yung mga taong dapat imbestigahan. At dahil sila congressman, ma-impluensya nila yung daloy na maaaring daloy na investigasyon, sila pa ang nandyan at walang suspensyon. Oo nga po. Sir Mike, si Partner Admar po para sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Congressman, magandang umaga. Si Admar po. Balikan ko lang yung dito sa ICI. Kamusta po yung tingin ninyo? Kontento ba kayo sa performance ng ICI? Tapos ang pinaka-latest ngayon sa kanila, nagpapatuloy naman yung kanilang sinasabing investigasyon. Nung una, mayroong public hearing, no? Naka-live stream. Pero yung iba naman na sasalang doon sa investigasyon, hihiling naman ng executive session. Ang isa pa sa mga latest din ngayon, ay yung pagbibitiw po ni dating DPWH Secretary Babes Singson. Anong basa niyo po dito, Kong? Well, Admar, good morning, no? Una sa lahat, wala akong alam sa ICI. Dahil wala akong nalalaman na ginagawa ng ICI. Kung hindi, kung ano lang resulta nung ginawa lang investigation. Pero the investigation itself, wala akong alam. Dahil in the first place, yan ang reklamo ng maraming tao. Walang transparency. Unfortunately, yung ating Senate Blue Ribbon Committee hindi din nagtuloy-tuloy sa kanilang investigasyon. Yun ang reklamo from day one. Na kung naalala natin yung rally na ginawa ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sabi nila, teka lang, ituloy ninyo yung Blue Ribbon Committee and make the ICI investigation transparent. At yun din tingin ko yung pananaw ng maraming tao. Ngayon, itong ICI, wala talaga akong nalalaman dyan except for 2 weeks ago. Lumabas pa mismo yung abogado ni Speaker Martin Romualdez. Ang sinabi niya na gumawa na ng report ang ICI, ni-refer na sa ombudsman at wala silang kaso at wala silang liability whatsoever in the flood control scandal. Tapos, ang narinig ko na lang, may referral na gagawin tungkol dito, may referral na gagawin tungkol dyan. So, wala tayong nakikita na ginagawa ng ICI. Ngayon, sabi nila, gagawin daw nilang transparent. Tingin ko, huli na. O, yan, si Babe Singson, sumama sa kanila. Nauna pa dyan si Mayor Magalong. Ayun, nag-aalisan din. Talagang wala, mali Ako yung sinasabi, walang kapangyarihan. Hindi,
Yung kapangyarihan, secondary yun. Ang importante first is transparency. Dahil hindi natin makita yung poder o kapangyarihan ng ICI until nakikita natin yung actual na nagiging hearing nila. Sino bang pinapatawag nila? Paano tinatanong ang tao? Anong kapangyarihan nilang kunin ang dokumento? Anong kapangyarihan nila na ensure na dumating ang tao doon? Eh, hindi naman natin nakita yung mga bagay na yun from day one eh. So sa akin, Admar and Jade, hindi ako naniniwala sa ICI. From day one, naging parang moro-moro ang ginawa nilang investigasyon. Ayun, lumabas yung mga pangalan, iilan-ilan, yung mga maliliit na pangkawani ng DPWH at saka yung mga contractors. Yung mga congressmen, nakita natin nag-report doon. Sabi, nagpunta daw, nagsalita. Ay, anong nangyari? Anong tinanong nila? Anong lumabas sa kanilang katanungan? So, we will never know what transpired during the investigation of the ICI and what was the actual result of those investigations. Kasi kung transparent yan from day one, alam natin ba't hindi tinanong to? Mali ata yung tanong dito. Ba't hindi sinundan itong mga bagay na to? In the case of Sergeant Cotesa, mukhang lumalabas. Kasi nung una sabi nila, hindi, winelcome ng ICI, tinanggap ng ICI at parte yun na magiging kaso. Lumalabas, wala namang ganun. Because in the first place, hindi natin siya nakitang pinatawag. Hindi natin alam kung anong ginawa sa affidavit niya. So, doon sa katanungan mo, Admar, muli, inuulit ko, wala. Wala akong nakikitang resulta sa ICI at wala akong nakikitang resulta sa Senate investigation na sana itong dalawang to. Kasi yung Kongreso wala. From day one talagang walaan Tumaob na kaagad Himinto agad sila. Itong dalawa sana to inaasahan natin, hindi rin nangyari. Opo, meron silang live stream nung isang araw, tapos kahapon ata meron din silang live stream. Pero karamihan po sa kanilang mga iniimbestigahan nagsabi ng executive session. So hindi rin maila-live stream din nila yon. Pero ihambing natin dito naman sa mga oral arguments sa Korte Suprema, lalo na yung mga celebrated or yung mga malalaking issue. Bukas naman yun, Congressman. So kumbaga, hindi siya, kasi meron silang agam-agam nung una na hindi pwede itong kasi daw paglabag daw sa privacy, ganito, ganyan. Marami silang mga palusot ba o rason, kaya hindi sila magla-live stream. Pero nagawa naman ng kataas-taasang hukuman, nagawa naman dyan sa Senado para malaman ng taong bayan talaga mali yung pagtatanong ni parang hindi ma-assess ng tao Pero sinasabi nila transparent sila. So kumbaga, meron pa bang pag-asa, Congressman, na maisiwalat na talagang independent? Kung meron pa bang independent? Kasi dito sa Senado, sinasabi na po na maglalabas sila ng initial na committee report. Parang wala na yatang dugtong yung nakalipas na kanilang investigasyon. Well, Admar, una sa lahat, yung mga investigation na yung hearings na ginagawa sa korte or sa ombudsman or sa Supreme Court, yan, or any other court, option nila yan to open the hearings if they want to make it publicized. Of course, sabi nga nila, di ba minsan, teka lang, legal to kailangan namin pag-usapan to in an atmosphere na we are not influenced, na walang gulo, na kung ano man. Pagdating dito sa Blue Ribbon Committee and sa ICI, hindi naman siya formally a legal forum or a legal body. At mas mahalaga dito, Admar, ang tingnan natin ay yung taong bayan ay talagang galit na galit doon sa nakita at narinig doon sa initial na mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Kung magkano bilyon-bilyon na korupsyon ang naririnig at nakikita nila. Si Saldico, na napakalaga nung kanyang mga sinasabi sa ngayon, inamin na niya kung ilang bilyon. Kung maririnig mo, Admar, sabi niya doon nagpapasok, nag-insert si Pangulong Bongbong Marcos, 100 billion pesos at diniliver ko sa kanya ang 25 billion pesos. Lumabas si Senator Ping, sabi ni Senator Ping, sandali lang, hindi ikaw yan. Dahil sabi ni Yusek Bernardo, sila yan ang nag-deliver kay Traigib, Ulaybar, Yusek, kay Adrian Cristobal, Yusek, para mapunta kay Secretary Pangandaman at saka kay E.S. Bersamin. So,
yung binabanggit niya na yon, galit na galit ang taong bayan nung kinorek. Sabi ni Saldico, mali yan. Hindi 26, hindi 26 billion yan, kung hindi 52 billion ang pondong yan galing sa ibang pondo. So immediately, may sinasabi si Saldico na 25 billion na siya ang nag-deliver kay Pangulo at kino-confirm niya ulit yung 52 billion na ay, yung binanggit na dineliver na ni Yusek Bernadotte. Sinabi niya hindi 26 yan, 52 billion yan. So dyan pa lang 77 billion na ang nakikita natin na pinag-uusapang korupsyon na inilabas ni Saldico. Gustong marinig ng taong bayan yan. Gusto nilang malaman ano ba ang totoo, saan napunta ng pera at sinong kumuha. Ang problema natin dito, Admar at Jade, may pinagtatakpan sila. Ayaw nilang madikit to kay Speaker Martin Romualdez. Ayaw nilang makonekta to yung delivery na binanggit ni Gutesa at binabanggit ni Saldico kay Speaker Martin Romualdez. Ayaw nilang marinig yung investigasyon at makita kung paano naidikit to kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano sinasabi ni Saldico na nag-deliver siya kay Bongbong Marcos? Nasaan na si Trigib, si Adrian, si E.S. Bersamin, at saka si Secretary Pangandaman? Dadagdagan ko pa. Nung magsalita si Gutesa, anong sinabi niya? 90 po kami. May inimbestigahan ba ang ICI tungkol doon na nag-deliver ng pera kay Speaker Martin Romualdez? 90 yun. Ang Blue Ribbon Committee ba, pinatawag yung mga taong yon? May dalawang tao na critical sa investigasyong to. Si Mark Teksay at si John Paul Estrada. Sino ba sila? Sila ang mga assistant ni Saldico. Anong sinasabi ng lahat ng tao? Magmula kay Henry Alcantara na isang district engineer at kay Saldico na binanggit din na itong mga taong to ang kumukuha ng pera at nagdi-deliver. At sila din ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez, ang binanggit ni Saldico, at kasama na nag-deliver kay Pangulong Bongbong Marcos. May listahan yung dalawang taong yun. Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Pinatawag ba ng ICI? Hindi. Kasi pag tiningnan mo yung lahat ng mga taong to at yung sinabi ni Sergeant Gutesa, direktang-direkta, delivery ng pera. Hindi kumita yung mga taong yan nagdi-deliver ng pera. At ito ang magkokonekta kay Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa tingin niyo po, Kong Mike, kung ang inaakusahan po nito ni Congressman Zaldico at ng iba pang mga witness ay ang mga Duterte, mabilis po siguro yung investigasyon. Wag na lang nating idikit doon kay Duterte, yun lang kay Saldico. 4 na buwan, hindi nila kinakasuhan. Nung binanggit na yung Pangulong Bongbong Marcos, ayun, bigla na lang nakasuhan si Saldico. Kaya ako, iniintay ko na lang si Mark Teksay. Asa na yan? Si Paul Estrada, nasa na yan? At saka tama yung binabanggit mo. Admar, masyadong every time na lang na may isyong lumalabas, ibabalik nila kay Duterte. O sige, imbestigahan nyo rin. Wala namang problema. Pero ito muna nakita natin at nandito yung 2025 budget kasi nandyan lumabas yung mga ghost projects. Alam mo, ang problema pa sa ghost projects, hindi mo pwedeng patagalin. Dapat agad-agad i-address ang mga isyong to. Opo, doon naman po sa issue at laging ipinagmamalaki na dito sa administrasyon ngayon, inumpisahan at nabulgar at nilabanan itong korupsyon. Para bang wala tayong narinig, dati pa, na may pag-question doon sa 2025 budget, yung sa mga blankong items, yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na 2 lang ang humahawak dyan sa budget dyan sa gobyerno ngayon at marami pang iba pang mga pagtatanong. Yan ang laging bukang bibig ng gobyerno ngayon. Kong Mike, kayo po ba ay naniniwala? Ano po ba ang pananaw nyo rito? Una sa lahat, ngayon lang naman kasi nakita ng taong bayan ang malawakang korupsyon. Ngayon lang ang naranasan. Paano ba ito lumabas? Nung nagbabaha, nagre-reklamo yung mga tao, grabe yung baha. At nung makita, puro mga flood control projects. Diba? Kaya napilitan yung Pangulo magsalita. Ngayon nung magsalita siya,
Ang hindi niya nakita, ay babalik pala sa kanya itong mga isyong to. Nalanggaling pala sa kanya. Alam mo dati, Admar, Jade, yung sinasabi ko nga sabihin, corruption di lang naman ngayon. Totoo. Noon kasi, may mga contractors na nandyan na rin ngayon, kasama na rin ngayon na niimbestigan, na pakurot-kurot sila. Naku, makakakuha sila ng ganitong project, makakuha ng ganito. Sa ibang departamento, may mga sinasabing supplier o contractors na nandyan na, pakurot-kurot sila. Pero ngayon lang yung organized. Inorganize na yung buong budget na talagang inayos nila. Ngayon pa nga, sinasabi ngayon ni Congressman Libiste, meron naman daw nakatago na budget. Malawakan ang nangyayari. Ang ibig sabihin, from the Committee on Appropriations na ginagawa ng chairman, inaayos nila to, aprubahan sa Senado, tapos ibubuo nila yung BICAM. Doon isisingit yung malakihang pondohan. At doon na naman sila magkakaroon ng galawan at sinasabing yung mga kotong na 25%, narinig natin yan sunod-sunod. Kailan naman nangyari yung ganyang kalaki at ganyang kalalaking pondo na narinig natin? Si Pangulong Estrada nung kinasuhan, the total amount that was filed against former President Estrada was 4 billion. Meron sinasabi silang Weteng Fund, may Muslim Youth Foundation Fund, pero yung direct na naging participation na sa government funds was the tobacco excise tax. Yun ay umabot ng mga 140 million pesos. Dito na-convict ang Pangulong Estrada. Noong panahon ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang final sa kanyang kaso was the PCSO Intelligence Fund. Hindi niya pondo ng PCSO. Nakita doon na may nakasulat siya na handwritten na doon sa paggamit nila ng intelligence fund. Ikinaso kay Pangulong Gloria yun. 366 million. Yun ay na-dismiss, na-acquit ang Pangulong GMA sa kasong yun. Dito, district engineer pa lang, bilyon-bilyon na. Paano na bang ikukumpara yun? Biruin mo yung nakita nating pera. Nung magsoli nga ng pera, ito yung pondo pinag-usapan natin kay ERAP, yun na yung pondo ng gobyerno, 130. Yung ito ng 360, pondo na ito ng gobyerno. Dito pa lang kay district engineer Yung pondo ng gobyerno, bilyon. Nung magsoli, 100 milyon, district engineer. Naku naman. So iba talaga to, itong malawakang issue ng korupsyon at organisado. Pinamumunuan ng ating Pangulo, kasama si Speaker Martin Romualdez at kasama itong si Chairman Saldico. Opo. Nagpupulag-bulagan ka na, Admar, kung di mo naintindihan yung issue na involve ang Pangulo. Because pag submit ng budget, pinirmahan ng Pangulo yan. Pag-uusapan ng Kongreso, iakyat nila. Nagkaroon ng BICAM, nagkaroon ng unprogram. Umakyat sa Pangulo, pinirmahan niya, inapprove niya yung buong pondo ng ating gobyerno. Bago lumabas sa mga pondong yan, lalo na yung unprogram, pipirmahan pa rin ng Pangulo yan kung ano mga pondo na lalabas. Kaya yan sinasabi ko, grabe. Konektado ang Pangulo dyan, kasama siya dyan. Opo. Congressman, gaano naman po kahalaga yung role naman po ng Korte Suprema considering kinwestiyon po sa kanila or nagpasaklolo sa kanila ang ilan sa mga mambabatas like Congressman Sidro Ungab, na-expose na rin ito ni former President Rodrigo Duterte nung hindi pa siya hinuli, yung blankong budget or yung sinasabi nilang pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan daw itong 2025 budget. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa po tayong narinig. Before ang halalan, meron na pong Senate sana yun na oral arguments yata, Pero hanggang ngayon hindi po natin naririnig. Ano kahalaga yung role nila po sa kanilang pagdedesisyon na dito para magkaroon talaga ng, kumbaga, parang may boundary na kung itutuloy, kung sino ba yung nagkamali dito, ano ba ang dapat susunod na maging hakbang po, Congressman? Yes, Admar, napaka-critical nung ginagawang pandinig ng Supreme Court tungkol dito kasi nga mababalangkas kung ano ba yung dapat na alituntunin o yung proseso dito sa paggawa ng batas. Importante yan to show what really transpired at ano yung mga hindi pwede. If you recall, Admar, dati nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court on the Development Assistance Program. Ito yung, tapos nagkaroon na rin sila before that yung CDF. Kaso nga, gumagaling din Habang gumagawa ng batas, alituntunin tungkol dito, ano yung bawal, ano yung pwede. Ngayon naman, nagkaroon na naman ng mga insertion
na tinatawag at yung tinatawag nilang unprogrammed funds na ipinapasok. Nagkaroon na ng for later release. Tapos ngayon naman yung allocables ang lumalabas. So importante ito na makuha natin yung Supreme Court para lalo nating mapayaman ano ba itong mga batas na dapat nating gawin para maiayos yung proseso ng paggawa ng ating budget ng Pilipinas. Alam mo, Admar, ang konsepto ng budget, napakalaga na sa atin. In fact, defined yan ang Constitution. Di ba sinasabi, ang Kongreso, hindi nga ang Senado. Sila yung unang may karapatan gagawin ng eksekutibo, ang budget ipapasa sa Kongreso pag didebatehan. Bakit Kongreso? Kasi yung Kongreso may mga distrito, nakikita nila yung pangangailangan at meron silang responsibilidad sa distritong kanilang kinakatawan. So, kunyari, nung ako nung congressman, teka lang, baka pwede naman yung school building namin kasi talagang kulang yan. Mas maraming maraming pangangailangan kami school building. Tatayo yung isang kongresista sa ibang lugar, sabihin na, teka lang, meron din kaming problema. Kung problema nyo yan sa Quezon City, mas problema namin yan sa probinsya. So nagbibigayan kayo, nakikita niyo yung mga problema tungkol dito. So ako, isa sa mga advocacy ako at that time, yung hospital namin dito, yung Quirino Hospital. In fact, there was a time na ang DOH gusto pa nga niya i-phase out yan. So pinaglalaban namin yan. Yan yung role ng kinatawan ng Kongreso. So, pagdating naman sa Senado, aakyat yan, pag-usapan na naman nila. So, from day one, makikita mo na yung sinabmit ng executibo, yung executive, dumaan din sa proseso ng mga departments. For example, in DPWH, sa district engineers, nakita nila ano yung mga problema, yung primary na pangangailangan, tapos aakyat. Tinitingnan din ng NEDA, National Economic Development Administration, at saka yung iba-ibang department. Ano ba ang kailangan nating gawin sa budget? Diba? Nung dati, ang rule namin nung, kunyari, paggawa ng kalye, merong yung batayan, hindi lang basta-basta gumagawa ka ng kalye. Kailangan, una, may function siya sa ekonomiya. Pangalawa, may function siya sa turismo. May function siya sa national security. No? So, importante, kunyari, gagawa ka ng isang kalye, even sa DA, yung farm to market roads, bakit mo ginagawa yan? Anong rason? Anong bakit? Tingnan mo dito sa naging batas nila, yung mga dapat na gawing proyekto under sa Development Assistance Program. Ito yung mga pinag-aralan ng malalim ng mga iba't ibang bansa. Katulad dito sa atin, yung Korea. Sabi nila, ito yung inyong kailangan gawin. Gumawa sila ng malayong pag-aaral. Sinabi nila kung bakit kailangan to. At sabi nila, sige, pauutangin namin kayo. Zero budget pa nila yun. Dahil dapat may local counterpart. So, ito yung nangyayari ngayon sa budget natin. Yung flood control. Ang flood control program, gumagawa ang NEDA. Gumagawa ang if I would yung NEDA pati itong isa pang ahensya ng gobyerno. Binubuo nila DPWH gumagawa din 'yan. Binubuo nila yung kabuuang problema sa flood control. Saan ba natin kailangan talaga ang flood control program? Ano talaga yung mga prioridad? Hindi pwedeng kukunin mo yung pondong yun, tapos kung saan-saan mo ibabato. In fact, even yung NEDA, bago mo palitan yung isang flood control program, kukuha ka ng clearance sa kanila. Because it is actually a flood control program. Hindi pwedeng yung nagakot ka lang, nagukay ka lang. Flood control na. Hindi. Isang buong programa yan, I'll give you an example. Gumawa ng pag-aaral ang JICA sa Marikina. Itong Manggahan, sinabi nila kailangan tayo magkaroon ng pumping stations dyan. From the Marikina River, pagka tumatas na tubig, pinapump out nila yan to Laguna. At nagkaroon ng pondohan tungkol dyan. May JICA counterpart, merong tayong local counterpart ng DPWH. So hindi mo pwedeng basta-basta kunin ang pondo nito at ilagay mo kung saan-saan. And on the base of that, kailangan talaga gumagana yung kabuuang flood control program mo. Hindi ka pwedeng naglagay lang dyan ng bakal at nagbato ka ng semento, nagtusok-tusok ka dyan, flood control na. Hindi po ganun ang flood control program. Pwede ka magkaroon ng dredging, pwede ka magkaroon ng maintenance, na by the way, isa ring form of corruption, particularly sa MMDA. Pero ang flood control program ay masusing pag-aaral ng gobyerno natin kung paano ayusin ang mga pamayanan, ang mga lugar, ang mga probinsya para tumigil ang pagbabaha. Po, Congressman, nakikita nyo rin po ba? Kasi marami mga nagsasuggest din yung mga insertions and program, lalo na sa hanay po sa mga kongresista,
Nabanggit nyo kanina, yung role din, nung kay congressman, magdedepensa ka doon sa distrito mo, mahahanap ka ng pamamaraan para makapagpatayo ng ano. Kung tanggalin na lang ito, kasi ito yung naaabuso, at why not, ibigay na lang ang kapangyarihang ito dito po sa mga lokal na pamahalaan. In fact, ang mga LGUs din nagrereklamo kasi sila, pag gumawa sila ng proyekto, sa damakmak ng mga permits at mga pag-aaral, ang kanilang gagawin bago maipatayo yung kanilang proyekto, dito po sa side po ng mga congressman, i-insert lang yan kahit walang masyadong pag-aaral. Mas nauuna pa pong naaprubahan, congressman. Tama ka, Admar. Alam mo dati, ang treatment naman, no, una, gusto ko iklaro never nung ako'y nasa Kongreso as a district representative, ang binibigay sa mga congressman na pondo, at that time, 150 million pesos. 150 million pesos. So ang sasabihin nila, okay, bakit naman binigyan nila ang congressman at that time? Anong logic? Kasi nga, binabanggit ko yung buong national program ng development. So gagawa ka ng flyover sa Quezon City, gagawa ka sa C5 ng isang malawakang daan, grabe, daang milyon ang ginagastos mo. Nakakalimutan ngayon yung mga ilang pamayanan na kuminsan yung mga mahihirap, kailangan nila ng, at that time, no, patubig. Kailangan nila ng maliit na daanan, na pathwalk na tinatawag, kasi ito yung mga depressed areas na talagang basa din at mahirap din. Kailangan nila ng tulong ng pagkakabit ng kuryente. So, sabi ang lohika nung araw, o sige, ito, may pondo ka dyan. Yung 150 is not for infrastructure. Meron ka doon about 60 million, if I'm not mistaken, o 50 million, ilalagay mo sa mga ospital. Ilalagay mo sa DSWD. So yun lang ang pinag-uusapan natin. Nung pagbalik ko, gulat ako, billion na. Ang bawat distrito was getting about 1 to 2 billion. So, kung titingnan mo, kung billion na yung bawat distrito, paano pa yung mga insertion? Yung insertion, iba pa yun, Admar. Hindi yun ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan, yung insertion na binabanggit ko, bilyong-bilyong pera din. Ito yung sinasabi na nga ni Saldigo na, o sige, mag-insert ka, yung sinasabi ni Alcantara. Pag inilagay mo sa insertion, immediately, magbibigay ka agad ng 10%, at pag lumabas na sa GAA, maglalagay na pala sa GAA 10%, pag lumabas na, another 15%, so 25%. So, ito'y dapat hindi pinayagan ng eksekutibo. Ang power na yan, dapat kinaya kaagad ng executive because the president's power, yung kanyang poder, napakalakas. Di ba? Ang sabi nga ng Kongreso, nito lang, di ba binigay nyo sa amin yung budget, 870 billion sa DPWH. Paglabas ng budget nagdagdag kayo ng 289 billion. Ibig sabihin, sabi ng Kongreso, 870 nga lang kami. Kayo naglabas ng 1 point something trillion pesos. Doon pa lamang, makikita na kagad ng presidente. Ito yung mga dinagdag sa insertions. Ang insertions naman, hindi mo basta-basta mapapasok Nung makikita na kagad nila, ito yung mga amendments. Ito ngayon yung unprogram. Kikita ko kagad, ito pala yung nilagay. Pwede kagad i-veto ng Pangulo yun. Pwede niya sabihin kung ano yung original budget ko na inilagay, tanggalin ninyo lahat ng idinagdag nila. I-veto ko yan. Nasa kapangyarihan ng Pangulo yun. Admar, pwede rin naman. At yun naman dapat, pag unprogram kasi ang sabi dyan, pag may sobra ka pang pera, sobra kang pondo, dun mo ilagay yung unprogram. Anong ginawa? Inuna pa nga yung unprogrammed kesa yung naka-approve na programa. Anong ibig sabihin ba ng unprogram? Di ba ganito? Mamamalengke tayo. Bibili tayo ng bigas, bibili tayo ng karne, manok, bibili tayo ng gulay. So ito yung kakainin natin. At teka lang, pag may sobra tayong pera, bumili tayo ng steak. Tsaka pag may sobra tayong pera, bumili tayo ng ice cream. Diba? Ang ginawa, imbis na binili muna yung kailangan bilhin na manok, bigas, binili ka agad yung steak. Ito yung nangyari sa budget. Sinong gagawa lang niyan? Makagawa niyan? Ang Pangulo, ang DBM. Kaya si Secretary Pangandaman, dapat yan, imbitayin nila. Paano lumabas ng mga unprogrammed funds na to? Paano lumabas yung mga for data release? At dapat makita ano naging proseso dito. Si E.S. Bersamin, pinirmahan din niya yung mga budget.
Paano in-approve ng budget? Paano yung mga lumalabas na pondo? So, the President, from the executive, very, very powerful. Nasa kanya ang poder. Pwede niyang simula pa lang ihinto kung ano nangyari yung pagsubmit ng budget, alam na niya, at paglabas ng budget. Pwedeng in-approve na rin niya yun. Sige, tanggalin na natin, in-approve niya. Pero pwede niya yung hindi ni-release. Marami doon nasaan program. Lahat ng mga lumalabas kayo ng mga kalokohan, ang program nilalagay insertion. Opo. Huli na lang po, Congressman, dahil even before pa ito na naisiwalat, marami na mga pag-question, no, sa issue ng korupsyon, sa issue po ng mga proyekto ng ating gobyerno po, no, doon sa pag-handle ng pera, pag-question doon sa budget. At ito, tinugunan. After na idepensa niya yung flood control projects na kanyang pinagmalaki during sa kanyang 2024 SONA, nagkaroon ng fact-checking ang atin pong environment, no, sa pamamagitan ng mga bagyot kalamidad. Nakita doon na wala pala or kumbaga hindi epektibo yung 5,500. After nung isang taon na yun, doon pa namulat. Ang sabi naman ng mga commenters, sa mga netizens ng publiko, ginawa lang yun kasi siguro na na-trap na siya, wala na siyang ibang patutunguhan na malinaw na may problema dun sa pinagmamalaki ng gobyerno. Kaya siya na lang daw ang nagumpisa sa investigasyon. Ngayong meron ng investigasyon, pero parang nagre-ricochet, bumabalik din sa kanya kasi nga merong mga pahayag po, no? Nakikita niyo rin po ba na magiging mahirap sa kanila yung tinatawag na exit strategy po, Congressman? Paano kayo nila tatapusin ito? Kasi parang lumalawak na, marami pa ang nagpapahayag at baka marami pa yan kung marami nang maiipit at magde-decide na saglit lang, bakit ako lang yung naiipit dito? Ano lang naman ako, kasangkapan lang naman ako rito, Congressman. Well, Admar, Jade, una sa lahat, yung corruption sa budget, matagal na yan narinig ng mga tao. Yung 25% na hingian, matagal na pinag-uusapan yan. Ang problema, siyempre pag-uusapan sa Kongreso, 25%. Bukod dun sa 10% na makukuha ng mismong ahensya na gumawa. So, 35% kaagad. Pagkatapos meron kang taxes. Pagkatapos meron kang sabak, babayaran mo. Babayaran mo yung ibang bidders, no? Effectively, pag pinas-plus mo lahat ng mga gastos ng isang kontraktor, ay umaabot na lamang sa 30% ang natitirang proyekto. Kaya marami sabi na, flood control na lang. Kasi diyan natin matatago lahat. Ang hirap makita pag tapos ng bagyo, baha, wala na. Hindi na makikita. So, yan ang thinking nila. But the discussion on the 25% ay matagal lang pinag-uusapan noong 2023 pa ng mga congressman. Siyempre, mga congressman magkikwento sa mga mayor. Yung mga mayor magkikwento rin sa mga barangay. Diba? At pagkatapos yung mga contractors magkikwento rin. Bakit? Pag humingi si ganito, o kunyari humingi yung isang tao, sabi nila, boss, grabe, hindi ko na kaya yan kasi ang laki ng hingian, 25%. Pagkatapos nun, yung mga bangko ganun din. Kasi yung mga contractors pupunta sa bangko mangungutang. Kailangan natin mangutang, may proyekto po kami nakuha. O saan nyo ba ibibigay yung pondo? Sasabihin na naman nila, yung 25%, ganito. So kalat na to. And for 3 years, nangyari to na taon-taon, ganyan yung kanilang ginagawa. Eventually, katulad ng nabanggit mo, puputok talaga yung kaso. Maririnig talaga at malalaman. Yung kay Janet Napoles nga hindi naman ganito kalaki. Ang kay Janet Napoles parang 9 billion sa 6 na taon. Sa 6 na taon. Yun nga pumutok. Ito pang ganito kalaki na pinag-uusapan natin sa budget at ginagawa sa Kongreso. Ngayon, ano ba yung exit plan nila? Alam mo, Admar, nung una, akala ko, nung una talaga, nung lumabas Sergeant Gutesa, ang ituturo nila ay si Speaker Martin. Dahil nga, immediately after Saldico, ang Speaker of the House, siya yung may control kay Saldico and the Committee on Appropriations. Kaso nga, ang nangyari, tumaas ang mga tinuro ni Saldico dahil nagipit na nga siya. So kung ang tanong mo, Admar, ano ba yung exit mechanism? Hindi ko alam. Ang tingin ko, umabot na tayo sa punto na kailangan talaga ilahad lang lahat ng katotohanan.
No? Ilahat-lahat ang naging problema. Itong mga lumalabas na mga pangalan, simula pa lang to eh. Kasi marami pa rin mga sinasabing kongresista na involved. Ibang pondo pa yan. May sarili sila mga pondong ginalaw at ginawa at meron pa rin mga contractors na involved. So tingin ko maganda talaga ilahad ang lahat ng to kasi hindi na to tungkol sa kanila o kung sino man makakasuhan. Para sa bayan na to eh. Kailangan na nating pag-usapan to para sa ating bansa. Yung ganitong klaseng corruption, anong nangyayari? Pinag-uusapan ngayon si Dr. Leachon na nabasa ko at medyo nalungkot ako sa nabasa ko. Sabi niya, meron akong cancer patient, hindi makakakuha ng guarantee letter sa PhilHealth. Ayaw bigyan ng hospital, ayaw alalayan. Narinig ko rin yung former director ata yun ng PGH or current director na sinasabi walang pondo na makukuha dito nga dahil nga sa walang pondo ang PhilHealth o walang pondo ang Department of Health. Ito yung mga implikasyon na nakikita natin na nangyari sa ating bansa. So kailangan nating ayusin to, ang pondong yan, kailangan para sa tao, kailangan para sa edukasyon, kailangan sa kalusugan, lahat ng emergency. Tingin ko itong pondong to, kung lahat ng may cancer at lahat nagkaroon ng emergency, yung mga hindi makapagbayad sa ospital, kayang-kayang bayaran eh. Sa ninako na pondo na nakikita natin ng isang taon lamang. Lahat ng ospital, tingin ko kayang bayaran. Lahat ng gusto mag-aral, walang pambayad, yung mga nasa privado at wala sa state college, kayang tustusan ng edukasyon nito eh. Hanggang 4th year, bibigyan ka ng allowance. Itong nakita nating nakawan. Ganito kabigat yung nakikita nating nakawan sa pondo. At hindi na lang mga 1-2 tao na may kaso ang kailangan pag-usapan dito. Ang higit sa lahat, ang kailangan pag-usapan, paano dapat gamitin ang pondong to para maiahon ang bawat pamilyang Pilipino. Para magawa yung mga proyektong dapat nating gawin. Sinasabi nga yun lang train doon na idudugtong mo ang buong Mindanao, hindi aabot ng 100 bilyon. O di kaya itong train na kailangan nating idugtong sa Luzon, no, hindi aabot ng 200 bilyon. Ito yung mga bagay na nawawala dahil dito sa nakawan na nakita natin at mas importanteng pag-usapan to sa ating bansa. Yung dapat kasuhan, wag nang maulit ang nangyaring to. Opo. Ayun, Sir Mike, napakarami pong ating natalakay at tulad nga lang sabi mo, sana nga ay mapunta doon sa magandang plano o purpose itong mga pondo ng gobyerno. Pero sa tingin mo ba, Sir Mike, itong mga, kung sakali mang totoo, itong mga nakaw na yaman, nagagamit na ba ngayon laban sa mga kritiko ng gobyerno para sila patahimikin at isa pa para magkaroon po sila ng pondo at pag pinaghahandaan ang mga darating po na mga panahon lalo na po ang eleksyon o anumang mga plano po nila para magpatuloy po sa kanilang posisyon. Alam mo Jade, sigurado ko, siyempre itong mga resources na to nasa bulsa na nila eh. And of course, gagamitin nila yan laban sa mga lumalaban, laban sa mga nagsasalta tungkol dito sa ano man lang nangyari. Pero mas mabigat yung gamitin mo yung current resources ng gobyerno. Di ba katulad na banggit ko, yung kay Sergeant Gutesa, nasa ahensya ng gobyerno yun, ginagamit nila. Etong ICI, andyan yung kanilang pondo ng gobyerno yan. Pagkamali yung kanyang investigasyon, gumagawa kayo ng sarili nyong script para maiba at malis ang kwento, masamang paggamit ng pondo ng gobyerno yan. Ang pagtanggal nyo kay Kiko Barsaga, yung mga congressman, di ba? Institusyon niya ng Kongreso, may sweldo kayo, buwis ng taong bayan. Pag kinitil nyo yung pagsalita ng isang inyong kasamayan dahil kritiko ng presidente o kritikal sa nangyayaring sitwasyon ng ating bansa, pati sa ating Pangulo, masamang paggamit ng pondo ng bansa yan. So, ayan Jade, yan ang dapat nating labanan. Tuloy-tuloy tayong dapat magsalita hanggat hindi natin natatapos ang isyong to. At habang kayo, katulad sa inyo, sa SMNI, kayong mga kasama natin, na sa pulso ng bayan, talagang nilalabas ninyo ang katotohanan. Open naman eh. Ako, anytime, kung gusto mo yung makipagdebate sa akin sa inyong programa, magdebate tayo. Anong involvement ng Pangulo? Pagdebatehan natin. Kung sa pananaw ninyo, wala, pagdebatehan natin. Pero ang importante, malaya. No? May respeto tayo sa isa't isa, bukas ang ating isip,
at malaya tayo nagtatalakay sa mga isyong to. Isa lang ang hindi malilimutan ng taong bayan, Kong Mike, bago itong mga nangyaring korupsyon. Yung panayam ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isang Australian journalist, kung inyo pong naalala, nang tinanong po siya tungkol po sa mga ill-gotten wealth po niya. At nabanggit po ng Pangulo doon na they took everything from us. So, ibig bang sabihin na itong mga nangyayari ngayon, ang una nating nalaman sa kanya, babawiin nila yung pangalan nilang malinis. Pero ang nangyari, sabi ng mga, yung pulso ng bayan, babawiin pala kung ano po ang nawala mula sa kanila. Yung, ano yung kinuha mula sa kanila ng mga Pilipino. Tingin po ninyo. Alam mo, Jade and Mar, yan ang nakakalungkot. Katulad kayo sa SMNI, nauna kayo eh. Nung una nga wala sila sa traditional media, hindi sila lumalabas ang Pangulong Bongbong at kasama rin akong kumampanya sa kanya. Talagang hindi kayo yung mga naunang kumampanya. Hindi naman kumampanya, kundi binigyan nyo siya ng patas at malinaw na plataforma para siya makapagsalita. If you recall, di ba, parang ayaw nga niya sumama sa mga debate noon nung nag-organize ang SMNI ng debate. Sabi niya, yan, sasama ako sa SMNI debate dahil patas yan na ang pagtrato sa akin. So, siguro, ang nakakalungkot doon, yung talagang paniniwala nating lahat na Pilipino o lahat ng tumulong sa kanya na i-redeem niya yung pangalan ng kanyang ama, ang pangalang Marcos. Magtatayo siya ng isang legasiya ng pagbabago at pag-unlad sa ating bansa. Una sa lahat dyan, yung pagkakaisa. No? Kaisa tayong lahat. Nangyari nga eh. Wala pang isang taon, talagang grabe ang pagkawatak-watak ng ating bansa. So ito yung mas nakakalungkot para sa akin na para kay Pangulong Bongbong Marcos na nakita natin at piniwalaan natin na ito yung magbabago ng ating bansa, pagkakaisa sa ating bansa, magre-reforma at ibabangon ang pangalan ng Marcos, ang nangyari pa ay kabaliktaran. Yun ang malungkot para sa akin. At siyempre, yung kabaliktaran na yun, ang nangyari nga, itong unang-una, pag-aaway-away sa ating bansa, ang nakawan na nakikita natin sa ngayon, ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Napakalungkot. Nalulungkot ako dahil kumampanya tayo eh. Di ba? Tumulong tayo sa kanya eh. Nanahimik ako ng matagal. Hindi ako nagsasalita. Nung una pa nagsalita Sergeant Gutesa, wala akong sinasabi na Pangulong Bongbong Marcos eh. Dahil ang pagkasabi ni Sergeant Gutesa, nagdi-deliver kami kay Speaker Martin Romualdez. Ang nangyari, wala. Hindi lumabas yung issue na yun, hindi pinag-usapan. At bigla na lang si Saldico lumabas. At sinabi nga niya, ako mismo, may ledger ako, may listahan ako, may picture ako, nag-deliver kay Bongbong Marcos. Yan ang nakakalungkot, Jade at Mar, yung ating sanang pangarap at paniniwala na magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating bansa. Kong, your last message po para sa ating mga kababayan, nanonood po at nakikinig po sa mga oras na ito. Sa ating po mga kababayan, tayo po huwag tumigil. Tayo po'y patuloy na magsalita. Alam ko po, iniisip nyo, no, marami sinasabi, baka political to o ito'y bangayan ng kung ano ng partido o grupo. Hindi po totoo yan. Ito po'y dahil kami, ako ngayon lumabas, matagal po akong hindi nagsasalita, dahil pondo po natin to eh, kinabukasan ng ating mga anak. Yung pondo po pinag-uusapan na binubulsa nila, kailan lang nakita nyo, no? Taang milyon sinusuli na pondo ng isang district engineer. Napakababa po na, kumbaga sa hierarchy ng DPWH. Hindi ho yan mataas, pero can you imagine, nagsoli ng pang-initial, pang-una na 110 million pesos. Iyan po ay pondo natin. Pondo ng taong bayan. Yung pera pong yan dapat nagamit natin sa maraming bagay. Infrastruktura, na iayos talaga yung ating mga lugar, ang ating mga highway. Narinig na natin, di ba, sa iba't ibang bansa. Yung development sa Vietnam, nandiyan na yung subway nila, yung ginagawang railroad sa Indonesia, yung ginawang train sa China na talagang napakahaba, pinakamahaba sa buong mundo. Ito po yung mga bagay na pwede natin magawa sa ating bansa. Mga proyekto, infrastruktura na pwede natin magawa kung ang pondo hindi nawawala, kung ang pondo hindi nananakaw. Marami tayong narinig nagkakaproblema sa edukasyon, yung mga kabataan natin ngayon. Yung ating problemang pang-medical, yung mga emergency na nakikita natin na sana may pondo naman po sana tayo kung hindi nananakaw. So, kailangan po nating lumabas. Kailangan po tayong magsalita. Dahil ito po hindi na lang tungkol sa politika. Ito po ay isang krisis na kinakaharap natin. Ito po ay isang krisis para sa kinabukasan ng ating bansa. Pag hindi natin ito naresolba, hindi tayo kumibo, hindi tayo kumilos, ang iisipin ng marami ay pwede pala yan. Pwede magtuloy-tuloy
okay naman pala ang tao, hindi naman pala nagagalit. Kailangan natin pakita galit natin, kailangan tayong magsalita upang mahinto ang mga bagay na to at maiayos na natin ang ating lipunan. Pasama ng pasama ang sitwasyon natin taon-taon. Kailangan na natin talaga tunay na pagbabago. Kailangan po tayong kumilos. Maraming salamat, Admar and Jade.